Isayas Kabanata 15. Wawasakin ng Diyos ang Moab. Ito ang pahayag tungkol sa Moab. Noong gabing gibay ng Ar, gumuho na ang Moab. Noong gabing wasakin ng Kir, bumagsak na ang Moab. Umahan sa mga templo ang mga taga-Dibon, upang sa mga burol sila ay manangis. Iniiyakan ng Moab ang Nebo at Medeba. Bawat isa sa kanila'y nagpakalbo, at nag-ahit ng balbas dahil sa pagdadalamati. Lahat ay nagluluksa sa mga lansangan, na naghoy sila sa mga bubungan ng bahay, at sa mga liwasang bayan. Nananaghoy ang Hisbon at ang Elel. Dinig hanggang Jahaz ang kanilang iyakan. Nasisindek pati mga mandirigma ng Moab. Silang mga kawal, ngayoy naduduwag. Nahahabag ako sa Moab. Nagsisitakas ang kanyang mamamayan. Patungo sa lupain ng Zor, hanggang Eglat Selisha. Lumuluha silang umahan sa gulod ng luhit. Humahagulgol sa daang patungo sa Horonaim. Dahil sa kapahamakang kanilang sinapit. Natuyo ang mga batis ng Nimrim. Natuyo ang mga damo, natigang ang mga kaparangan. Walang natirang sariwang halaman, kaya itinawid nila sa kabila ng batis Herebim. Ang lahat nilang kayamanan at ari-arian. Laganap sa buong Moab ang iyakan. Abot sa Eglaim ang hagulgulen. Dinig na dinig hanggang sa Bir Ilam. Pumula sa dugo ang mga batis ng Dibon. Ngunit may iba pang sakunang inihanda ko para sa kanya. Papatayin ng leon ang lahat ng matitira sa Moab.